Frederick Kalulot ng PIDEA. Magandang umaga po, Attorney Kalulot. This is Aljo Bendio, sir, ng DZXL 558, RMN Manila. Magandang umaga ho, sir Aljo. Opo. Magandang umaga rin ho sa mga nakikinig. Bago itong tuklaw, Sa ating protuntunan. opo, bago itong tuklaw issue, sir, dyan muna tayo sa 802.4 milyong syabong na tagpuan po sa Bataan. Ano pong update nito, sir? Tama ho, may mga nakita po dyan sa may bantang Maribeles Bataan ho, na mga sako-sako ng hinihinalaang shabu. And hinihintay namin ho yung final report galing po dun sa Region 3 para malaman natin yung exact na weight po nito. Dadalhin naman ho tomato sa laboratorio for proper laboratory analysis. Paano po ito natagpuan? Allegedly, ang sabi ho, may nakakita ho na concerned citizen at ni-report po sa mga kinaukulan ho. Opo. Saan ho nanggaling ito mga illegal drugs, attorney? Yan po yung tinitingnan po natin ngayon kasi kung yung packaging naman ho niya, halos parehas din ho sa mga na-recover ko noon. Pero yung ina-analyze ho natin ngayon, yung quality nitong na-recover ho dyan para magkaroon po tayo ng datos kung maaari ho natin i-connect ko kaya ito doon sa floating shabu dati. Ito ba'y natagpuan na palutang-lutang sa karagatan dyan ng Maribeles? Off Maribeles? Allegedly, nakita na raw ito doon sa may gilid po eh. Naku, dalampasigan. So ibig sabihin nun, may nakakuha na. Kinuha na yan at nilagay na sa dalampasigan. Parang ganon. Ready for shipment na, sana. It's either baka na-wash away ho doon or tinabi. Kaya po ongoing pa rin ho yung ating backtracking investigation po para ma-determine po ng PIDEA and ng PNP kung paano ko yan napadpad dyan sa may dalampasigan. Anong klaseng sako ho ang pinagbulan nito, sir? May mga Chinese characters ba? Wala. Yung packaging ho, ang may mga Chinese characters. Oh. Yung packaging mismo ng mga shabu. Gaya, ang itsura po niya yung parang nakita rin po dati. Nako. Doon sa mga floating shabu. Kaya titignan po natin yung laman po nito. Ang problema dyan, sir, baka may nakalusot, no? May nailabas po dyan sa Bataan, dyan po sa Maribeles at nandyan na sa mga kalye natin nila sa Metro Manila. Yan pong iniimbestigahan po natin ngayon, Sir Aljo. Opo. Kaya ano po yung mga kasamaan po natin ngayon. Titignan po yung mga angles po. Sige po. Well, anyway, sir, ano ba itong tuklaw, sir? Saan ba nanggaling talaga ito? Itong sabi nila, synthetic ano tawag nun? Cannabidiol? Ano ba? Synthetic cannabinoid po. Opo, ano ba ito? Saan po galing ito? Kung yung sa tuklaw po kasi, Sir Aljo, ang tuklaw kasi, parang sigarilyo ho yan. Okay. Na ang kulay po niyan is black or dark brown. Ngayon, kung sigarilyo lang po yan, mataas lang ho ang nicotine content. However, nung kumuha nga tayo po ng samples doon sa Palawan, kung maalala po ninyo, meron ho yung mga nangisay po doon sa Palawan. Nakakuha po tayo ng samples doon para i-test po natin ano yung nilalaman nung hinit-hit po nila kasi bakit ho mangingisay ang tao kung sigarilyo lang po yan. Kaya kumuha pa tayo ng samples, nakita ho natin na yung sigarilyo po na nahit-hit po naman yan, laced or ibig sabihin nahaluan po ng synthetic cannabinoid. Nako. Yung synthetic cannabinoid po sa Aljo, yan po yung nag-cause nung pangingisay po nila. Ito chemical ito, no? Parang ano to? Yes po. Sila na kumbaga, sila nagtimpla niyan dito sa Pilipinas? Hindi pa ho natin exactly masabi na sila ang nagtimpla ho niyan. Ang ano lang po kasi, itong nakuha nating sample, may halong synthetic cannabinoid yung night hit po nila. And meron ho tayo mga ibang nakuha na mga sigarilyong black or dark brown din ang kulay mula sa Metro Manila. Tinest din ho natin.
yung na-test po natin ng mga sigarilyo ho yan, nag-positibo rin ho na may laman na synthetic cannabinoid. Saan ho galing ito synthetic cannabinoid? Yung synthetic cannabinoid po na yan, kung saan ho nanggaling, ongoing po ho yung ating backtracking investigation kung maaaring naipuslit ho ba yan sa ating bansa. Imported to, sir. Imported. Yan pong titignan ho natin na isa ho sa mga anggulo. Kasi po yung klase po ng synthetic cannabinoid, when we speak of synthetic cannabinoid, that's a general term po, Sir Aljo, and maraming klase po ng synthetic cannabinoids. Yung klase or spectra po na nakita po natin dito sa naihalo dyan sa sigarilyong yan, this is the first time na nakita po natin yan sa Philippines. Pero dati ho, 2017, meron na ho yan sa Europe. 2019, nakita ho yan sa Europe. Grabe, oh. Ang first sighting po niyan sa ating bansa ngayon lang po. Nangingisay talaga. Ano pong epekto nito, sir? Pag napasok po sa katawan ng tao itong synthetic cannabinoid, maliban sa pangingisay? Grabe, ano? Well, maliban po sa pangingisay, ayon po sa literature na pinagbasihan din ng ating laboratorio, meron hong renal injury na maaaring mangyari po dun sa tao. Sa kidney? Opo, tapos meron din respiratory depression. So, ibig sabihin, sa mga baga rin natin yan. And yung kamatayan din ho, hindi ho may sasantabi ho yan, lalo na kung may inang katawan po ng tao. Saan ho ito binibenta? Online? Kung ang sigarilyo lang po, Sir Aljo, Opo. May nakikita po tayo na nagbebenta online. Naku. Kaya ho ito, minomonitor na po natin yan. Pero kung yung sinasabi lang nila na synthetic cannabinoid, ayan ho ang binabacktrack po natin ngayon kung paano nakakapagpuslit ng mga ganyang klaseng chemical. Nako. Oo. Itong mga tinitingnan niyo, itong mga illicit na mga trading routes. Sa galing Kasama ito. na rin po yan, Sir Aljo. Oo. Kasama na rin po yun. Opo. Okay, so sus nako, mag-iingat mga kabataan dito, sir. Alam mo naman mga kabataan, peer pressure at saka yung alam mo na, mga barkada. Oo. So, Opo. Tama ko kayo dyan. Saka yung mga adventurous po na kabataan ngayon, minsan, nakakasama na sa katawan po yun. Okay. Sige, ano na lang po ang ating abiso sa mga magulang ngayon at mga kabataan nakikinig po sa mga oras na ito. Attorney Kalulot, go ahead. Dito po sa tuklaw na ito. Sus, porbida. Opo. Sa radyo, maraming salamat sa opportunity po na makapagbigay tayo ng abiso sa mga nakikinig at nanonood. Ang advice na lang po natin is kung meron po sila nakita na sigarilyong itim or dark brown, kung maaari lang ipagbigay po na sa PDEA yan para maaari po nating itest yung sigarilyong po yan. Ang ating hotline po, Sir Aljo, pwede ko ba ibigay para go ahead po, go ahead. I-text po nila? Opo. So, ang hotline po ng PDEA dito sa isumbong mo sa PDEA, that's 0995 354-7070 and 0931-027-8212. Yan po yung dalawang numero po natin. Ulitin ko po, 0995-354-7070 and 0931-027-8212. Kung meron ho sila namataan na sigarilyong itim ang kulay or dark brown, maaari mo lang i-text dyan. At susubukan natin gumawa ng mga test buy dyan sa mga lugar na yan. At kung nagpositibo po for synthetic cannabinoid, we are going to conduct bypass operations against these individuals para hindi na kumalat yung mga sigarilyong masama sa katawan po. Yun lang po, Sir Aljo. Okay. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney Joseph Frederick Kalulot ng PDEA. Good morning and thank you so much. Thank you! Good morning! Ito ang number hotline ng PDEA 0995 354 7070 0995 354 7070 at 0931 027 8212 0931 027 ulit 0931 027 8212. Si Aljo Bendijo sa